Welcome sa ating Wednesday Word. Good evening, JCIWC family. How are you? Siguro nasa bahay na yung iba, no? Galing sa work, galing sa school. But at this moment, syempre, hindi natin pwedeng palagpasin itong araw ng Miyerkules ng gabi. We call it time to recharge, time to refuel. Yun ay Wednesday, time to recharge. Kasi pagkatapos ng ating mga pinagdaanan ng mga ilang araw, siyempre, ang mga buhay natin, dumadaan na siya ng mabibigat na mga pagsubok. Kaya iba ay napapagod, napapalaban yung kanilang faith. Kaya it's the time to recharge. No? So, kumusta na kayo? I believe everyone ay hindi naman apektado sa nangyayaring kaguluhan sa paligid. Dahil yung iba ay apektado ng nangyayari sa ibang bansa, pero iba naman apektado sa nangyayari sa ating loob ng ating bansa. Sapagkat yung pambubuli ng China ay hindi naalis. Parang pakitin na so, parang magbubuhay na lang tayo, laging binubuli. Pag-pray natin na yung issue ng West Philippine Sea ay maayos na. At yung iba pang mga lugar sa karagatan ng Pilipinas ay maayos na. Hindi lang yan kasi kung mapapansinin niyo, marami tayong mga gustong gawin. Hindi na natin magawa dahil nga may mga taong gustong pakialaman yung ating mga maayos na paghahanap buhay. Pagkakailan lang, kahapon yata ilang Pilipino yung inatake ng sila nga yung inatake pagkat sila ay nakasakay sa isang barko. At yung barko na yun, ang inatake ng mga Houthi. Ito yung barko nila na gusto talagang pasabutin sapagkat itong mga Houthi ay galit sa mga tumutulong sa US, tumutulong sa Israel. Galit sila dun eh. Kaya lang yung mga kapwa natin Pilipino ay nandyan para lang magtrabaho. Ngayon, yung kanilang pangarap na makapagtrabaho ng maayos ay hindi maituloy-tuloy sapagkat meron nga ganyan mga tao na gustong pakialaman ang buhay na meron naman silang sariling nila, kaya lang apektado tayo. Kaya may binabanggit kasi alam mo dito sa Pilipinas, lalo-lalo na kung Kristiyano ka, ang daming papanalangin. Kasi ang bansa natin ay puno-puno ng napakaraming issue. Ngayon, kung wala ka kay Lord, baka sa dami ng problema mong makita mo sa Pilipinas, sabi mo, ayoko na, gusto ko nang mawala sa mundong ito. Pero ang kaganda, dahil born again ka, Kristiyano ka, ay wala kang ganun pananaw. Ngayon, ang tanong ko lang ay, kumusta yung mga dreams mo? Tuloy-tuloy pa rin ba yan? Alam niyo ba na may mga dreams na hindi pinapayagan ng Diyos na magtuloy? May mga pangarap tayo na dinideny ng Diyos. Oo, may mga pangarap tayong hindi pinapayagan ng Diyos, dinideny niya. What do I mean by that? Ilang araw, ilang linggo, mapansin nyo, sinisiris ko yung Book of Jonah. Susundan natin yun kasi nung nakaraang pinag-usapan natin yung chapter 3, ngayon punta natin yung chapter 4. 4 chapters lang naman yun, pero hindi natin discuss lahat kasi napakadaming aral sa loob. Ang gusto ko lang dito, nung sumunod na kasi si Jonas sa utos ni Yahweh, nangaral na siya. Ang kanyang pangangaral ay, sa loob ng 40 araw, gugunawin ang Nineveh. Alam nyo, pinatulan yun ng mahal na hari, nung hari ng Nineveh, gumawa ng isang batas na walang sino man na hindi sasama sa pag-aayuno kahit hayop. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, mag-aayuno, at bawat isa'y mananalangin. So lahat sila ay nagsisi. Kaya ang Diyos, yung plano niyang kapahamakan para sa Nineveh ay hindi natuloy. Bakit ito kinukwento? Kasi pagkatapos mangaral ni Jonas, ang nangyari doon ay naupo siya sa gilid sa isang burol at inantay niyang ang lugar na ito ng Nineveh ay maparusahan kahit nangaral na siya. Ang pinangaral niya ay yung utos ng Panginoon na sa loob ng 40 days, kayo ay mapapahamak. Ang nangyari, nagsisi sila at lumingin ng tawad sa Panginoon. So yung pangyayari na yon na hindi natuloy, hindi nagustuhan yun ni Jonas. Ang totoo niyan,
Pagkatapos niya mangaral, naupo siya sa burol. At pinagmasdan niya yung city kung paano to wawasakin ng Diyos. Ang kaso nga hindi nga nangyari dahil yung pangarap niyang makita na mawasak ang Nineveh ay hindi nangyari sapagkat sila ay nagsisi. Ngayon, ang Panginoon, hindi tinuloy yung kanyang parusa sa 120,000 katao. Ngayon, kaya ko ito binabanggit. It was a dream from Jonah to see them being destroyed by the Lord. And the Lord denied that dream of Jonah to happen. Ngayong gabi, dito sa ating Wednesday Word, so pag-usapan natin ay kumusta ang iyong mga pangarap? Ang mga pangarap mo ba ay pinayagan ng Diyos? Now let's see kung ano talaga ang pangyayari when your dreams are being denied by the Lord. Kailan dumadating yung iyong pangarap ay hindi pinahihintulutan ng ating Panginoon. So let's open our Bibles. Punta natin sa ika-4 na kapitulo, the 4th chapter of the book of Jonah. At ito ang sabi ng Bible, basahin natin sa verse 1. But to Jonah, this seemed very wrong and he became angry. What was that? Ano yung ibig sabihin niya na this seemed very wrong? Ang this seemed very wrong, yung nagsisi sila at hindi tinuloy ni Lord yung kanyang plano na pagwasak sa Nineveh. Parang hindi kinatuwa yun ni Jonah. So yun ang nakalagay sa verse 1. Kaya nag-pray siya kay Lord, sabi niya, he prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." But the Lord replied, "Is it right for you to be angry?" At pag binasa niyo yung tuloy-tuloy na kwentong ito, ayoko lang basahin lahat kasi masyado mahaba, na itong si Jonah ng, sabihin natin, nasisilungan, tapos doon sa kanyang ginawang balag, naglagay si Lord doon ng isang halaman na naging takip doon sa balag, na naging shade nitong si Jonah. So ano nangyari ngayon? Kung babasahin nyo, hindi na masyadong nainitan habang siya'y nando doon sa burol, itong si Jonah. Kaya lang, overnight, magdamag, nagpalabas naman si Lord ng uod na siyang sumira doon sa mga dahon. Kinabukasan, muli sinadya ng Lord na magpaihip ng hangin na mainit. At init na init si Jonas. At pagkatapos ng init na init na siya, sabi niya, "Gusto ko nang mamatay, Lord." Grabe drama nito si Jonah, no? Grabe. Pero dito sabi ni Lord, alam mo, nagagalit ka dyan dahil namatay yung halaman na yan, yung plant na yan, actually, ang term ng Bible, English Bible. Pero wala ka namang hirap dyan. Kung dyan na nanghihinayang kayo, ako pa kaya? Hindi ako manghinayang sa mga taga Nineveh na aabutin sila ng 120,000, 120 katao. At pagkatapos, hindi nga nila alam ang pagkakaiba ng kaliwa at kanan. Ang ibig sabihin, sa sobrang sama na nila, hindi nila alam anong tama. Ibig sabihin ng tama at mali, yung masama at mabuti, hindi nila alam pagkakailam. Alam mo, Jonah, kung naiintindihan mo lang, baga kung ipaparaphrase mo yung words, ano? Kung naiintindihan mo lang, you're unreasonable, Jonah. So ngayon, ang tanong ko, kailan dinideny ng Panginoon ang dream mo? So let's pray. Lord, thank you for tonight. Salamat for your word. As we discuss your message for tonight, pagpalain Panginoon bawat sa amin, maunawaan po ito ng bawat isa. At higit sa lahat, we ask the Holy Spirit, Lord, to be with us. Manguna kayo, paparangalan kayo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin dito, Panginoon. Lahat ng mabaabot, Panginoon, ng mensaheng ito. Sila man ay kasama sa JCIWC family or a visitor, a friend, or sino man na madadaanan ito, mangusap ka, Panginoon. Salamat, Lord. That's all we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. So, number 1, kailan nangyayari Kailan nangyayari that your dreams will be denied? Number 1, kung mapapansin ninyo, kaya masama ang loob ni Jonas sapagkat si Lord ay hindi tinuloy yung kanyang plano na pagwasak
sa Nineveh ay sapagkat sila'y nagsisi. Yun naman ang objective ni Lord. Kaya niya inutusan si Jonah na mangaral ka, mapapahamak sila pag hindi sila nagsisi. Ngayon nagsisi. Okay na, nagsisi na. Ito nangyari ngayon. Dahil sila ay nagsisi, hindi tinuloy ni Lord. Ito si Jonas. Ang sabi ng Bible, for Jonah, it seemed very wrong. The first word, bakit siya parang hindi niya nagustuhan ang pagpapasya ng Diyos na huwag nang ituloy yung kanyang paggunaw sa Nineveh. Number one, Jonah has his own reason. Yung word na reason, may katwiran siya di ba, masasama yan? Grabe ang ginawa niyan sa amin. Sobrang papahirap ang ginawa niya sa mga Hebreo. Kaya dapat lang silang mapahamak. Sometimes, we have our own reasons why we tried to let our dream continue. Bakit ka nagpapatuloy sa pagsisikap sa pag-aaral mo? May pangarap ka, gusto mong katrabaho, magnegosyo, magkaroon ng magandang kinabukasan. You have your own reason. At mababasa niyo yan kahit sa Ecclesiastes. There's a time for everything. Pero, pag pinutawan mo naman ng Facebook, may sinasabi siya na there are things that happened for a reason. Pero kay Jonah, ano sa tingin niyo ang kanyang reason? Galit siya. He had his own reason. Kapag nakita ni Lord yung reason mo, kaya nangangarap siya na gunawin ng Diyos ang Nineveh, ang reason niya, masasama kasi sila. What are your reasons? Why do you want to see others' destructions? Bakit inaantay mo yung pagkasira ng ibang tao? Ano ang iyong reason? Nakita ni Lord yung reason mo out of anger. Galit ka lang. Kung galit ka, mas galit ako Kaya nga pinapunta kita ron, bigyan sila ng chance para magbago. Alam nyo, minsan wala na tayo nun. When people wronged us, when people hurt us, ayaw na nating bigyan sila ng chance para magbago. You have your own reason. Pag doon sa reason mo na yon, nakita ni Lord na hindi siya reasonable, God will deny your dream. Yung dream mo na makitang sila'y mawasak, hindi papayagan ng Diyos. Alam niyo ba bakit siya naupo sa burol? To watch, to wait, and watch to see them being destroyed. Kailan ka nangarap na mawasak ang kapwa mo? Di ba yung mga taong gumawa sa iyo ng pangit? Minsan lihim ka nangangarap na magkasakit sana ng malubha, na sana ay mapahamak siya. Sometimes we have that kind of desire, although hindi mo lang yan inaamin. Kaya pag nakita ni Lord na ganun ka, kung minsan sa iyo pa papangyarihin ng Diyos ang mga pangit mong pangarap sa ibang kapwa mo. Dito kasi, kita-kita nyo yung kalikasan ng Diyos na siya ay Diyos na mahabagin. Ang sabi rito ng Bible na ang ating Panginoon ay hindi tunuloy ang pagwasak sa kanila. God had his own reasons, pero ang reason niya mas maganda kaysa reason ni Jonah. Kaya, kumustahin kita? Are your dreams being denied? You ask yourself why. Try to evaluate why. Meron ba diyang bahagi na ang pangarap mo na hindi pinayagan ng Diyos ay unreasonable ba? Kung meron diyang unreasonable part, may bahagi dyan na unreasonable, gusto ko sabihin sa ito, hindi yan papayagan ng Panginoon. And number two, sabi dito ng Bible, hindi lang yung reason. Nakita natin dito na si Lord ay pinayagan niyang tumubo ang halaman doon sa ginawang balag ni Jonas. At anong nangyari? Nung ito ay tumubo yung halaman, yung naging pansamantala niyang shade, naging pansamantala niyang silungan. Habang siya nakaupo sa burol, pinagmamasdan niya ang Nineveh kung paano wawasakin ng Diyos. Mainit na mainit, pero dahil meron mang shade, yung ginawa niya yung parang balag. Balag ang tawag doon Hindi ko alam kung paano yung tinatawag to sa ibang salin. Na sinilungan niya, ang ginawa ng Lord, dinagdagan pa niya ng mga halaman, pinatubo. Nung tumubo yung halaman, naging shade niya ngayon, nasiyahan siya, nakagkaroon siya ng comfort. Kaya lang, ikinainis niya yun. Bakit? Magdamag, wala na yung araw. Magdamag, ang ginawa ni Lord, nagpalabas siya ng uod. Nagpalabas siya ng uod. At sinira yung mga halaman. Kinabukasan, wala nang siyang shade. At umihip yung malainit na hangin habang katindihan ng araw,
Nagdrama siya, nagalit siya. Gusto ko nang mamatay. Grabe magdrama, di ba? Grabe siya magdrama. Pero alam niyo, sabi ni Lord, basahin natin para lang makita ninyo, provided a leafy plant, discomfort. Kumbaga, the Lord provided this kind of plant over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. Very happy siya. But at dawn, daling araw, the next day, God provided a worm which should kinain the plant so that it withered. Anong nangyari? Sumama ang loob niya, nagalit siya. Ngayon sabi ni Lord, but the Lord said, you have been concerned ka dyan sa plant na yan. Though you did not tend it or make it grow, ako nagpatubo niya, it sprang up overnight and died overnight. Ako pa kaya, and should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left hand, and also many animals? Baka sinasabi niya, wow, hindi mo pa naiintindihan yan, Jonah? Hindi naman ikaw nagpatubo niyan. Ako nagpatubo niya. Kung diyan may pakialam ka ako pa kaya wala ng pakialam sa 120,000 na tao na mapapahama? Ano yung pangalawa na pag nakita mong hindi pinapayagan ng Diyos na matupad ang iyong pangarap, ano ang kanyang ginagawa sa iyo? Una-una yung reason mo, alam niyo. Pangalawa, bibigyan kanya ng lesson. Ang lesson, wow, ang Diyos ang nag-provide. Tingnan niyo ang Diyos ang nag-provide nung halaman, pero ba't nagagalit ka? Hindi naman sa'yo galing yung halaman. Ano kung masira siya, dati ka namang walang halaman na nasa iyong ulunan. Kung isang ganyan tayo, mga kapatid, lalong-lalo na pag kayo umaasenso ka na, maangat na yung buhay mo, tumataas ang purchasing power mo, nagkakaroon ka ng konting kaya-kaya, nagkakaroon ka ng konting sweldo, kung minsan, pati ang Panginoon pinagmamalakyan mo na sa mga bagay na na-acquire mo na dahil din naman sa Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nagbabago ugali natin. Nagbago ugali dyan ni Jonah. Ano pa alam mo dyan, Jonah? Ako nagpatubo niyan. Kung minsan nakakalimutan natin na kahit sa mga maliliit na bagay at malalaking bagay, kay Lord lahat galing. Tapos ngayon, parang ang tingin mo, si Lord may maling ginagawa. Kasi ang tingin niya dito, alam niyo ba sabi ng verse 1, chapter 4? Nung pinatawad ng Diyos ang Nineveh, yung aksyon ng Diyos na patawarin ng Nineveh, ang tingin ni Jonah, it seemed very wrong. Kailan mo tinignan ng Diyos na parang mali ang ginagawa niya? Ganun na tingin natin kay Lord. Minsan, Lord, mali ka. Binigyan kita ng lesson na yun. Yun yung lesson. Sa plant na yan, may pakialam ka. 120,000 katao, wala kang pakialam. The Lord will destroy your dream kapag hindi mo naintindihan yung layunin ng Panginoon sa kanyang mga plano para sa buhay mo. Kaya nga isipin niyo mabuti. Ito number 2. Importante ito. Sana maintindihan mo na, grabe si Lord. Grabe ka Lord. Yun na lang masasabi mo. Sabi mo, siya yung nag-provide ng halaman to give you shade. But also, the same God who provided the plant was the same God who provided ng uod. Siya rin nag-provide ng uod. Yung shade na ang bunga sa iyo ay kaginhawaan, na ikaw ay naging masaya, dahil nagkaroon ka nga ng shade, the same God. Ang kinasamaan mo ng loob na siya nag-provide ng uod na sumira doon sa plant. Sabi ni Lord, may pakialam ka dyan nung nawala? Wala ka mong pakialam sa 120 tao na mamamatay? Sometimes, kailangan turuan ni Lord. At alam niyo ba ang masasakit na karanasan? Kumisan pa ulit-ulit kasi hindi natin natututunan. This is a lesson. Ano mga pinagmamalaki mo kayo? Kailan mo huling tiningnan na si Lord ay mali? Ito tinan niyo. It seemed very wrong for Jonah. Grabe ka. Grabe ka. Grabe tayo Ang tingin natin si Lord mali. Kailan nangyari? Nangyayari yun kapag yung meron kang ipinipilit sa Kanya. Katulad nga ng nangyari dito sa kapatid natin na gusto niyang makitang sila ay
magkakaroon ng pagkawasak. Sabi mo, he sat down and watched. May mga panahon na tayo mismo, hindi natin alam yung mga pangarap natin ay mali-mala. You wanted to see people destroyed? Do you think God wants it? Sa tingin mo, gusto ng Diyos yun? Minsan meron tayong kanyang mga pangarap sa puso. Mga tao nakasakit sa atin. Ang term nga natin dyan, karma. At ang gusto mo yung karma na yun, madaliin. At kung pwede lang, ilalagay mo na sa iyong mga kamay ang batas para makaganti ka na. Hindi ganun sila, mga kapatid. Ang kalikasan ng Diyos ay mabagay, mapagpatawad, at hindi agad-agad nagagalit. Alam niya rin slow to anger. At ayaw ni Lord ng attitude na yun. Ayaw ni John ay attitude na yun ni Lord. Kaya ngayon, isipin mabuti. Bakit yung dreams ko dinideny ni Lord? Kasi hindi ko natututunan yung lesson. Maraming lesson na paulit-ulit. Minsan mapapansin mo yung buhay mo. Parang dinaanan ko na itong problema. Bakit naulit? Hindi ka natututo Then, mauulit na naman yan, maisip, parang nangyari na ito Halos ganito rin nangyari noon Kasi hindi ka natututo. Kaya paulit-ulit siya. So mga kapatid na yung gabi, why our dreams are being denied? Yung word na reason, may reason ka. Do you think acceptable ba kayo? Number 2, may lesson ka. Bibigyan ka ni Lord ng lesson kasi matuto ka. Na yung pangarap mo, anak, hindi pwedeng payagan Hindi ko pwedeng palusutin kasi nangangarap ka na kapahama ka ng kapwa. Hindi ganun ang Panginoon. Bagamat sa lumang tipan may mga pinayagan siyang mamatay ng mga tao, meron din siyang magandang dahilan doon. Ngayon tayo, dahil mga nilalang tayo, hindi natin tanaw yung dulo. The only thing we can do is trust His goodness, trust His character, trust His righteousness sa kanyang pagiging matuwid. Because God knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay. And sometimes, because what you think and what God is thinking, sometimes hindi pareho At dahil hindi pareho ng inaasahan mo, yung pinangyayari niya, ang tingin mo, si Lord mali. At sino ang tama? Ikaw? At sino ang tama? Tayo? Maling-mali tayo. At maling-mali ka. Pagka ganun ang iyong pagkakaintindi. Okay? Pangatlo, sabi natin dito is, when is God's dream is being revealed? Kumbaga, paano yung pangarap ng Diyos ay nire-reveal? Paano yung nire-reveal ito sa atin? Ito sinabi niya. At ang pangatlo dito, gusto kong pansinin ninyo, yung siya ay naupo. Alam niyo, masakit yun Ito yung gusto kong makita ninyo na bakit yung dream mo hindi talaga papayagan ng Diyos. Ito yung, nakita mo si Jonah, una, tumalilis siya sa Panginoon. Hindi siya sumunod kay Yahweh. Nung nahirapan na siyang huminga, sabi niya, Lord, sige po, nangangako po ako, susunod na ako. At iniliwas siya sa dalampasigan. At sabi ng Bible, nung iniliwas siya sa dalampasigan, anong nangyari? Sumunod na siya o nangaral siya. In a day's journey, sinabi niya, within 40 days, Nineveh will be overthrown. Pumasakin ang Nineveh sa loob ng 40 araw. So nakinig naman natin ka Nineveh. Tapos, hindi nagustuhan nga ni Jonas. Pero alam niyo ba, dahil hindi niya nagustuhan yun, minsan akala natin masyado tayong pa-VIP. Hindi porque nakaranas ka matinding pagsubok sa buhay Kristiyano mo, akala mapapasunod mo na si Lord. Ano yung sabihin? Tingnan niyo, parang napaka-VIP ni Jonah. Para lang, I'm not sharing na napaka-VIP niya talaga. Kasi, what a testimony. You stayed 3 days and 3 nights sa isda. Isa't yan ang isda. Buhay ka pa. Tapos iniluwa ka sa dalampasigan. Ganon ka ka-VIP. Tapos ngayon, yung gusto mo mapahamak ang taga-Nineveh, gusto mo masunod ka. Pangit, di ba? Kaya nung siya naupo siya sa burol. He sat down and watched how the Lord will destroy Nineveh. At ito yung pangatlo, yung season. Hindi mo ba napansin na yung ugali mo nagbabago? Kung kailan, habang nagtatagal ka sa Panginoon, yung ugali mo pumapangit. Could you imagine, you sat down and waiting for others to be destroyed? Kumbaga, you're waiting to see others fail? Di ba, ugali natin yung mga Kristiyano na parang nakaabang tayo sa pagkabigo ng iba. Nakaabang tayo sa pagkasira ng iba. It's a season na dadating sa buhay mo na hindi ka naman ganun Mabuti kang Kristiyano, mabait ka Balikan mo yung Christian life mo nung bago ka. Super bait mo.
Bakit kung kailan ka nagtagal sa pagiging Kristiyano, mas umarte ka, mas naging makatwiran ka, at hindi mo man naaminin ang yabang mo. Ang yabang mo. Ha? Akala mo kung sino ka na. Sibi mo, si Jonah nakaupo, waiting for the destruction of Nineveh. Wow. It's a season that came to his life. Isa na lang niya, meron tayong ganyan mga season. Bantayan mo yan. Teka, hindi ako ganito ah. Ba't ako ganito? Hindi ako dapat ganito. Dapat kinakausap mo sarili, ba't ako ganito? Yes, you have your own reason. Okay. Alam ni Lord yun. Kinausap ka na niya dyan kung sa reason mo. Sa lesson, tuloy-tuloy ang pagtuturo sa iyo ni Lord hanggat hindi ka nakakagraduate, hindi ka natututo. At yung pangatlo, yung season na sa totoong Kristiyano, hindi ka dapat nangangarap sa pagkabigo ng iba. Sa totoong Kristiyano, hindi ka dapat nangangarap sa pagkawasak ng iba. Sa totoong Kristiyano, hindi ka dapat nangangarap sa pagkasira ng iba. Pero dumating sa kanya yung season na yun at naupo siya, waiting for the destruction of Nineveh. Kailan mo yung ginawa? Kailan dumating sa iyo yan, yung season na yun? Umamin ka? Oo, umamin tayo. May mga ganyan tayo season. You wanted to see others to be destroyed. Ngayon, yung pangarap mo na yan na makitang sila'y nawawasak, hindi papayagan ng Diyos. Kaya yung pangarap mo, yung dream mo, to see them being destroyed will not be allowed by the Lord. What are your dreams? Be sensitive with that kind of season na dadating sa iyong Christian life. Hindi pwedeng ganito ang aking buhay Christian. Dapat ako ay encourager. I must be a builder. I must be somebody who pushed others to become holy. And the more that I will encourage them na lumapit sa Panginoon, mas lalo sila magiging banal. The more I should become understanding with people. Pero bakit parang naging arrogante ako? Bakit parang ang pangit na ugali ko? Why? Napansin niyo yun? Naupo siya at pinagmasdan ang pagkawasak ng Nineveh. Doon siya kinausap nila. Alam niyo ang gusto ko pakita, yung season na yan dadating sa iyo. Ang pangarap mo na ay hindi i-build ang iba, kundi makitang sila'y luhaan, sila'y bigo, sila'y wasak. Dahil may sarili ko nga kasing reason na yung reason na yun, nakita ni Lord, kaya hindi niya pinayagan. Ano nangyari ngayon? Ikaw ang binuyagtahan, ikaw ang binigyan ng lesson. Kinasamaan mo ng loob, kaya sabi ni Lord, wala kang pakialam dapat dyan. Minamasama mo yung pagkamatay nung halam, wala ka naman dyan pakialam dahil hindi ay naman ikaw nagpatubo niyan ako. Ang Nineveh pa kaya? Na 120,000 mamamatay. At dahil sila'y nagsisi, kinasasama ng loob mo. At sila'y pinatawad ko, nagagalit ka. Alam niyo, minsan ng Kristiyano, may mga season na we don't want to see others having a good life. Minsan nasama ng loob natin makita ibang tao na may magandang buhay. Ayaw natin. Kaya ngayon, gusto sabihin sa iyo na check that season in your life. What is happening inside? Gusto mo makitang sira ang buhay ni brother? Gusto mo makitang nasisira ang buhay ni sister? Gusto mo makita nasisira ang buhay ni pastor? Gusto mo makita nasisira ang buhay ng mga leaders? Is that what you want to see? Is it the kind of vision na you wanted to happen? Hindi, di ba? Kaya ngayon gusto ko sabihin sa iyo na if you have that kind of dream, na ang kasama sa pangarap mo ang pagkawasak ng ibang tao, hindi ang papayagan ng Diyos. Amen? So ano conclusion ng mensahe ito? Tandaan nyo ha, ang ating pinag-uusapan dito ay yung dream denied. Yan ang ating theme. Dream denied. So why some dreams were denied? Una nga yung word na reason. You have your own reason. Pero pag nakita ni Lord na hindi yan acceptable, hindi yan papayagan. Then, bibigyan ka niya ng lesson para matuto ka. Pag natuto ka, wow, praise the Lord. Paano pagka hindi lalo sasama ang loob mo sa Panginoon. Kaya nga yung pangatlo, yung season, nandun sa loob yan eh.
Di mo ba napansin, ang tinutino mong Kristiyano, bigla ka nagkaroon ng damdamin na makakitang si sister ay bigo? Na parang masaya kang makitang pangit ang nangyayari kay brother? But it's a kind of dream that God will never allow. So kaya dito ang ating conclusion, dreams are denied when God sees a disaster. Dreams are denied when God sees a disaster. Kapag merong sa iyong pangarap na pagkapahamak ng ibang tao, sa pangarap mo merong mga mapapahamak ng mga tao, hindi niya papayagan ang pangarap na yan. Amen? So magandang gabi. Welcome sa ating Wednesday.